So why don't we allow the ICC to come here, investigate, get the information to find out that they are wrong? Are they wrong or right? Has no But please answer me. Are they wrong or right? Gusto talaga niya, sagutin agad siya, no? Ganto-ganto to sa Abante, mga idol, eh. Akala mo kung sinong magaling. Kung matalino talaga to, alam niyang mali ang ICC sa pagpasok sa Pilipinas. The ICC is wrong. If they're wrong, In concluding, if they're wrong, Gusto lumusot. let's allow them to come here to prove that they are wrong. hindi po ganun eh. Lahat ng SONA 2016 up to 2021, 6 na SONA. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation po ang Kongreso at ang Senado. Totoo to, mga lodi. Yung mga pasipsip na mga congressman, yan sila Fernandez, nasa Quadcom ngayon na bumaliktad. Tuwan-tuwa po sila about po sa sinasabi ni Tatay Duterte dahil nga po sa war on drugs, nagbago po ang bansang Pilipinas at naging maayos. Real talk talaga tong sinabi ni Senator Bongo. Nakinabang kayo Nakinabang po ang Pilipino. Tinaya niya po ang kanyang buhay dito. Alam nyo, ang pinaka dapat imbestigahan dito, itong Congress eh. Lalong-lalo na po ito nangunguna dyan po sa Quadcom. Wow! Magkano nga ang sweldo ng isang congressman, mga idol, at puro ang gagarbo na mga gamit ni Abante? Yo, what's up mga lods? It's Bigay Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Abante, gusto na pong papasukin ng ICC sa Pilipinas. Ano nga po ba dahilan nito? Bakit po siya atat na makapasok ang ICC? Siyempre, alam naman natin, si PRRD o dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanilang tinatarget ngayon. Pagkatapos po ni Pastor Apollo Kibuloy, pagkatapos po ni Harry Roque, etc., lahat po na malalapit po sa mga Duterte. Eto na, main target na po si Tatay Duterte ang gusto nilang pabagsakin. Diba mga lodi? Ito po yung sinasabing sa yung pattern. Klarong-klaro naman po talaga kung ano po ang layunin nitong Quadcom. Na alam naman natin na sakop po ito ni Romualdez. O ito, pakinggan po natin. Ano po gusto ni Abante? So sa akin, the resolution is, so why don't we allow the ICC to come here, investigate, get the information to find out that they are wrong? Oh, di ba? Matagal na pong sinabi dito mga idol na bakit hindi po pwedeng pumasok ang ICC. Dahil nga po, gumugulong o umuusad po yung ating batas dito sa bansang Pilipinas. Ang purpose po ng ICC kapag nakita po nilang hindi po nagiging epektibo ang batas sa isang bansa, dyan po sila may karapatang pumasok. Pero dito mga lodi, nasa-serve naman po ng maayos, matagal nga lang. O diba, tuloy pa natin. Are they wrong or right? Are they wrong or right? Well, we believe, Your Honor, that the ICC has no But please answer me. Are they wrong or right? Gusto talaga niya, sagutin agad siya, no? Ganto-ganto to sa Abante, mga idol, eh. Akala mo kung sinong magaling. In what, Your Honor, to be more specific? In their supposition and in the prosecution that they would like to conduct, are they wrong or right? Are they wrong in all the accusations being hurled against by our attorneys here, being hurled against some against the government to the ICC? Well, the ICC... Yung po ang kanilang reputasyon, ang kanilang palagay sa atin, tama ba sila o mali? Tinatanong pa niya mga lodi, no? Kung matalino talaga to, alam niyang mali ang ICC sa pagpasok sa Pilipinas. The ICC is wrong. If they're wrong, In concluding... if they're wrong, Gusto lumusot. Kasi nga wrong yung sagot dito na tinatanong niya. Ito yung gusto niyang palusotin. let's allow them to come here to prove that they are wrong. Papuntahin daw po dito para mapatunayan daw po ng ICC na mali sila. Hindi po ganun eh. Sila po ay mali in the sense na ang tingin nila ay hindi unable and unwilling ang ating judicial and legal system. Doon po sila mali. Kaya ang dapat na gawin natin para ipakita natin na mali sila ay hindi papasukin sila kung hindi strengthen yung ating ginagawang investigative and prosecutorial functions. Yun po ang proper... Let me tell me, Atty. Guevara, that we are only strengthening because of what the ICC is doing? No, hindi po. Hindi naman po dahil lang doon. O, di ba mga lodi? Gusto niyang ipagpilitan na papasukin nga ang ICC. Ang ICC po ang magpapatunay kung mali sila o tama sila. Anak na tinapay naman, parang hindi naman na grade 2 to si Abante.
Klarong-klaro naman na matagal na po itong pinaplano ang ICC papasukin para nga po pag initan nyo si Tatay Duterte at imbestigahan yung war on drugs. Pero ito nga po mga Lodi, kung nandito po talaga tayo sa katotohanan, sa tamang proseso, hindi po talaga pwedeng papasok itong ICC maliban na lang kapag pinilit po nila ng administrasyong ito, lalong-lalo na po si PBBM na makapasok nga po itong ICC na to kahit mali po yung proseso. Kaya nga dito mga Lodi, no, hindi nakapagtimpe o nakapagpigil si Senator Bongo sa nangyayari. At balak nga niya dito magkaroon ng cross-investigation tukol sa pagpapapasok ng ICC sa ating bansa. O ito, panoorin nyo ha. Malala nyo lahat ng SONA 2016 up to 2021, 6 na SONA, tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Totoo to mga Lodi. Yung mga pasipsip na mga congressman, yan sila Fernandez, etc. yung nasa Quadcom ngayon na bumaliktad. Tuwan-tuwa po sila about po sa sinasabi ni Tatay Duterte dahil nga po sa war on drugs, nagbago po ang bansang Pilipinas at naging maayos. Tuloy pa natin to. Standing ovation po ang Kongreso at ang Senado. Dahil ramdam nila na may pagbabago po at tinupad ni dating Pangulong Duterte ang kanyang pinangako noon. Standing ovation. Tapos bakit ngayon sinisisi siya? Bakit ngayon mag-isa na lang siya? Hindi ba kayo nakinabang? Eto mga Lodi real talk talaga tong sinabi ni Senator Bongo. Nung dati mga Lodi, si Tatay Duterte ang namamahala ng bansang ito. Grabe po sila makabuyo. Tama yung ginagawa nyo Tatay Duterte at ang daming nasa likod niya na nakasuporta, mga kongresista, mga senador. At ang kumakalaban lang talaga dito, syempre yung mga anti-Duterte. Ngayon mga Lodi, halos lahat bumaliktad na. Di ba nakinabang ang mga kababayan nating Pilipino? Yung mga anak natin na hindi nasasaktan. Di ba importante sa atin ang buhay ng ating mga anak, ng ating mga pamilya? Tama. Nakinabang kayo Tama. Nakinabang po ang Pilipino. Tinaya niya po ang kanyang buhay dito. Tapos ngayon, mag-isa na lang siya, puro sisi pang inabot. Alam nyo mga Lodi, sino po talaga ang mga nagre-reklamo dito? Yung mga nadali po ng war on drugs na hindi po talaga naniwala na may mangyayaring hindi maganda sa kanila kapag hindi sila tumigil sa maling gawain nila about dito. Pero mga Lodi, kinukonsinti pa nung mga pamilya nila. Dahil nga, sasabihin na hirap lang yung mga pinagbabanatan. Diba? Sa panahon ni Tatay Duterte, itong war on drugs na ito, napakalaking tulong para po sa ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na po sa mga kababaihan, mga kabataan at mga pamilya pong natatakot lumabas ng bahay nila tuwing hating gabi. Hindi lang gabi mga Lodi, yung mga snatcher din po. Umaga pa lang dyan sa Kamaynilaan, sa ibang lugar ng ating bansa, tumitira na. Pero nung napatupad po itong war on drugs mga Lods, ang laki ng pinagbago. Nagsitabaan pa nga yung mga drogista Tapos ngayon, panahon ni PBBM, ganito na ang sitwasyon, binabaliktad yung mga naging magandang epekto ng war on drugs. Ginagawang mali kung ano man po yung naging maganda sa ating bansa nung panahon po ng panunungkulan ni Tatay Duterte. Lalong-lalo na po itong Congress. Dahil nga sa panahon ni Tatay Duterte, itong Congress hindi po masyado makapagkulimbat Nabago nga po ang pananaw ng ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na po kung nung namuno po si Tatay Duterte, hindi na po ganun katalamak ang naging korupsyon dyan po sa Kongreso. Alam nyo, ang pinaka dapat imbestigahan dito, itong Congress lalong-lalo na po ito nangunguna dyan po sa Quadcom. Totoo naman, di ba? Dahil sila po ang naikinabang sa mga nangyayari ngayon. Puro po sila pagpapaimbestiga. Puro po sila paninira sa dating administrasyon. Imbis na mag-focus po itong mga taong ito na dating pasipsip sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero ngayon, dahil nga po iba na yung administrasyon at iba po yung pakay ng administrasyong Bongbong Marcos, hayahay na po ang buhay ng mga kongresista at bumalik po sa dating pangit na naman pong imahe ang makikita natin dito po sa Congress. Kagaya po nito ni Abante mga Lodi. Maluhong kongresista, pastor pa man din. Pero bakit ganito? Yung mga gamit niya, mga kotse niya, relo niya, milyon-milyon ang halaga habang ang dami mga tao na naghihirap at nagugutom ngayon. Tapos ito po yung nagiging tagapagsalita daw po ng mamamayang Pilipino. Ganito ba? Itong nangyari kay Garma na bigla pong nagchuchukuno kay Tatay Duterte pero sila po ang laging nakapaligibot dito kay Garma.
Lalong-lalo na po ito si Abante na gusto po niya laging siya nasusunod dito po sa mga katanungan. Kapag hindi nyo nasagot ng tama, ipapakulong kayo o iko-contempt kayo. Ang tawag na nga sa Congress ngayon, Congress ng contempt Diba? Kapag hindi nila nagustuhan yung isasagot mo, diretso kulong ka. Kawawa naman. Pero parang hindi maganda yung postura ni Abante dito sa kanyang pagkakatindig. Tingnan nga natin mabuti. Ayun! Nandun pala sa ibaba, banda mga idol. Kasi hindi ako nasasanay na nakikita si Abante na parang ang simple-simple lang naman. Pero kapag titingnan pala natin, meron pala talagang OOTD pa rin. Prada Men's Cross-Section Sneakers. Ay, parang mura lang to mga lodi. Tingnan nga natin. Wow! Magkano nga ang sweldo ng isang congressman mga idol at puro ang gagarbo na mga gamit ni Abante? Dapat mga lodi, alam nyo, hindi si Tatay Duterte ang pinupuntirya ng ating pamahalaan Dapat itong mga congress. Biruin nyo, ang gagarbo ng buhay. Puro lang talak ng talak. Wala namang batas na inaipatutupad para makatulong sa ating bansa. Para umusad tayo, hindi po tayo papaatras. Pero yung gantong mga kongresista, lalong-lalo na po yung mga party list, mga salot po talaga ni Joma, nakakalusot kasi gaya po nito ni Abante mga idol. Biruin nyo, kung ikaw simpleng tao ka lang at wala kang hangad na malaki bilang congressman, bakit ganito po kagarbo ang buhay nito ni Abante? Dapat ito ang klase ng tao na pinaiimbestigahan nyo. Saan po nanggagaling ito mga kagamitan na napakamamahalin mga idol? Paano niya po ito nakukuha ng ganito lang kadadali? Sa pagpapastor po ba yan? Sa pagiging kongresista? Ano pong mga negosyo nito ni Abante mga idol na mapapatunay na kayang-kaya niyang bilhin ng ganito? Dati naman mga lodi 2016 hanggang 2022, hindi naman po ganito kagarbo ang buhay nila. Pero bakit itong pag-upo po ni PBBM bilang Pangulo ng ating bansa? Bakit bigla pong parang ang yayaman? Busog na busog po mga idol. Ito'y nagtatanong lang naman po bilang ordinaryong mamamayan. Saan nyo po nakukuha yan? Kayo po nila Kimbo at yung iba pang mga na-feature ko dito na napakamamahalin po ng mga relo nilang kongresista. Yan po ang iiwan kong katanungan sa inyo. At sana mga lodi matauhan na po tayo. Huwag na po tayong bumoto ng party list na wala naman pong kwenta. Dahil nakakapasok po ang mga gantong klaseng kongresista. Please po, magising na po tayo sa katotohanan. Na hindi po porket sinasabi lang pastor sila, mababait sila, namimigay ng mga ayuda, kailangan na po nating iboto. Hindi po ayuda ang solusyon sa ating kahirapan, kung di po ang maayos na pamamalakad at hindi po korap na mga leader ng ating bansa. Hanggang dito na lang po muna. Stay safe mga lods and God bless you all. Duterte pa rin.